Hello, kumusta po kayo? Ito, meron naman po akong i-share sa inyong LED TV Extreme. Okay, ito po ay sira na ang kanyang mainboard. Papalitan natin siya. Extreme po ang kanyang model, ang kanyang tatak. Yan, model niya ay MF1900. Okay. Sira na po ang kanyang mainboard nito, kaya ito po ang i-share ko dito sa inyo ngayon, at sigurado po makakatulong ito sa inyo. Panoorin nyo lang po mula umpisa hanggang dulo para makita nyo kung paano gumawa ng ganitong issue. Okay, yan po ay yan, Pensonic po yan na 24. So mayroon pong pagkakaiba sa kanilang size. Okay, 19 yung Extreme, 24 naman yung Pensonic. Okay, yan po ang ating ilalagay sa Extreme. Dito makikita nyo po mga boss kung paano i-convert, i-set up ng maayos yung ganitong motherboard, ganitong board sa kumbaga magka-transplant po tayo dito magka-transfer yan. Nakita nyo kung paano. Ito, binuksan ko na ang unit natin mga boss. Okay. Yan. At kalasin muna natin ang mainboard. Okay. Wala na po kasing power yung original board niya. Wala ng power, kaya ang solution po sa mga ganyang walang power, lalo't identical lang naman yung board nila, yan, pinapalitan po yan. Okay. Tanggal na natin yung Extreme board na 19 inch to sigurado pang 19 inch to size nito. Okay, tatanggal ko lang ang yung mga connector. Ito po mga boss, kung meron kayong ganitong issue na TV, kuya halimbawa dalawa kayong TV tapos pasag yung isa na pwede nyo ilipat, pwede po, kaya niya, basta halos identical lang ang board para mas madali po kayong makapagawa, madaling gawin yan. Mapapansin nyo mga boss, same lang sila, may konting gatla lang doon sa taas, sa Extreme, sa bandang taas niya tapos dito naman sa Pensonic na 24 diretso lang. Okay, halos identical lang, halos parehas lang. Okay, mga ganyan po kasi mga China board, mga China board sila. Okay, parehas sila. Sa gatla lang nagkaiba, yung gatla. Yan po yung gatla, parang kanto niya, yung kanal niya. Okay, yan na po ang ating ilalagay doon sa nagpapalit natin. Pero sa butika hindi ka pwede dyan, may mga dapat dyan, may background sa yan. Ito po nito mga boss, voice over ko na lang to. Yun, voice over na lang mga gamot para tuloy-tuloy po ang pag-play ng voice over ko na lang. Yan, set up ko na Pensec board pang 24 inch. Sa bandang dulo po ng video makikita niyo po ang pagkakaiba pagka nagkabit kayo ng ganitong board na hindi niya original board. Mayroon pong problema yan sa program. Mamaya makikita nyo po kung ano
paano, kung ano ang sira at kung paano naman gawin. Okay po, sundan nyo lang ang video at makakakuha kayo ng idea. Yan, dito testing ko na, kakabit ko na yung socket puntang top board. Yun. Dito napansin ko mga boss, baliktad ang kanyang parity. Di ba po ba mapapansin nyo mga boss, yung kanyang red wire, tatlo po yan eh. Ibig sabihin po ng red wire, yan po yung kanyang 12 volts. Okay. Bali yan po yung connector ng T-complex ng yan, ang connector ng Pensonic ay baliktad. So kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung connector na galing sa extreme board. Yun. Kasi hindi po pwede magkabaliktad yan. Sayang po ang inyong panel. Susunog. Sayang. Kaya kailangan susureball nyo, titignan nyo mabuti. Yan, mapansin nyo, baliktad ang polarity. Dapat kasi yung red ay nasa, pag nakaharap sa atin, nasa kaliwa. Yung isa po ay nasa kanan. Yun. Sa Pensonic. Connector niya ay nasa kanan yung 12 volts. Dapat nasa kaliwa tulad ng sa original. Okay? Yan. Yun. Alas nasa yan. Dapat nasa kanan yung sa original kasi pinihit ko na. Dapat nasa kanan yung polarity. So yan, yung tatalisin na natin yan. Hindi na natin kailangan yan. Yung socket ng puntang take on board, ng main board to take on board. Alisin na natin yan. Tapos ipapalit natin yung sa mismong original. Yun. Diyan po huwag kayong magkakamali mga boss kasi masusunog ang board nyo o kaya ang sayang. At may markings naman yan. Nakikita nyo po, dan nyo na lang. Yung red may markings po yan sa board. Yun. Huwag kayong magkakamali mga boss at sayang talaga ang yung panel. Okay? Yun. Yan, isinabit ko camera natin para makita nyo po na mabuti. Okay. Ayan. Halos parehas lang ng kanilang mga wire nila, parehas lang. Dito lang sila nagkaiba sa dalawang block. Kung ganyan dalawang block, ground lang yan, ground. Okay lang yan. Kasi yung galing sa Pensonic, wala siyang ground na block sa dulo. Okay lang naman yan pagka ganyan block. Ground lang yan. Tetestring ko para sigurado. Buzzer test. Yan. Dalawang block na yan. Kung anong purpose yan para makita nyo po kung anong purpose ng black wire. Okay. Pagka ganyan kasi black, understood yan na ground lang siya. Ito lang po yung wag lang white na wire o yung blue. Yan po ay data nyo yan. Pero yan ay black, kaya okay lang. Ayan, testingin natin para makita nyo po na yan ay ground lang. Yun. Isa. Okay, kabila. Yun. At okay lang yan. Okay, proceed na tayo. Kasi na-identify natin yung dalawang black wire ay ground lang naman. Hindi makaka-apekto sa main board. Okay, tap ko na. Yan, naayos ko lang. Okay, surado ko lang.
Okay. Kasi yung sakit na yan, hindi pwede magkamali dyan. Kasi pagkamali ka, sunog ang inyong panel, sayang. Ayun. Ayun, kinuha ko na dyan ang original socket. Okay, yan ang ating lalagay. Dalis na natin ng socket ng Sapilsonic. Yun o, yung markings. Kung kayo po yung newbie, mag-iingat kayo sa mga ganyang kabit, bubalik. May markings yan, may markings sa board at saka dyan sa socket. Okay, iwas nito. Yan, may arrow dyan. Yun. Okay. Yan po, ibig sabihin yan yung 12 volt supply, yung red wire. Then nyo ilalagay. Huwag magkakamali, huwag magkakabit kayo ng socket. Tsaka doon sa Ticon board. Okay, lagay na. At okay, ito lang ang ating ilagay kasi nasa tama na posisyon sakit natin. Kung magkakaras kayo mga boss niyan, lalagyan nyo ng markings para hindi kayo malito kung paano nyo kinalag. Kahit kayo medyo matagal na nagkakabit niyan, lagay nyo pa rin. Kaya sa akin, nilagyan ko yan, pinaka-markings ko yan para yun ang kanyang tamang polarity. Kasi pagka baguhan pa lang, malilito kayo dyan. Pagka natanggal na yan. Nakakalito. Okay, set up na. Okay, nalagay ko lang ang ground, chassis, at good to go na po tayo dito. Mamaya po makikita nyo pag nagkabit ng hindi niya original board kung anong magiging resulta sa screen. Yun, kung anong resulta sa screen pagka hindi niya original board. May solusyon din doon pagka hindi nagka-problema sa screen. May solusyon. Yan, makikita nyo rin kung paano. Okay, set up lang muna. Okay, buwan. Testing na tayo. Testing na. Okay, may standby na. Okay. Sana po makakuha kayo ng idea sa tutorial ko na ito. Simple tutorial. Makapulot sana kayo idea. Magamit nyo po sa inyong personal na pair o baguhan. Yan, mapapansin nyo mga boss, solarize ang picture nung nagpalit tayo ng mainboard, ano? Solarize po. Pasalamat po sa magsasubscribe sa munting channel ko, mga madam, mga boss. Thank you po, thank you. Yan, napansin nyo, no? Solarize ang picture para madumi. Yan, ito, testingan uli natin ang unit para makita nyo po. Pangkaraniwan to, pagka nagpapalit kayo ng mainboard na hindi niya original, yan ang nangyayari, hindi solarize para madumi ang kanyang picture. Yan, dito sa logo mapapansin nyo okay naman, tapos pag nag-boot na siya, pag nagdiretso na, makikita nyo yun mga boss, negative siya. Yun ang problema pag kayo nagpapalit ng mainboard. Yung iba naman yan baliktad, nakabaliktad naman ang picture, pero sa kanya okay naman yung sa solarize para madumi.
Okay, parang negative. Yan. Dito, kailangan ng extreme na remote, ano? Kasi, siyempre po, Pensonic na yung board nito. Okay? Siyempre, kailangan nyo na maghanap ng, o kaya meron kayong Pensonic. Yan ang kailangan nyo po. Yun, no? Napansin nyo, no? Madumi, negative ang kanyang picture. May solution po dyan. Sundan nyo lang po kung paano gagawin ang ganyang issue. Ito po, makikita nyo ang solusyon sa ganitong issue kung nagpalit kayo. Okay? Sundan nyo lang po. Kailangan pasukin nyo muna ang service mode. Yan, sundan nyo lang mga boss. Papakita ko po yan dyan. Bakit kailangan pumasok ng service mode? Para makapunta tayo sa settings niya. Okay? Sa mismong service mode niya, mapasok natin. Yan boss, mga sundan niya lang. Paano? Kailangan meron kayong mga boss na original na remote na kung anong ng unit na TV ginagawa nyo para mapasok ang service mode. Okay? Pansin nyo, negative talaga. Parang madumi ang picture eh. Yun. Nasa service mode na tayo. Ingat lang kayo dito mga boss. Pag-a-adjust, wala kayo ibang gagalawin. Sundan nyo lang po yung bibigay kong tutorial dito sa video para hindi nyo magalaw ang ibang settings. Kasi pag nagalaw nyo yan mga boss, o pwede hindi na mag-on ng inyong unit. Masira ng tuluyan ang board nyo. Okay? Wala kayong ibang gagalawin, sundan nyo lang yung aking video na ito para walang masirang program sa board. Okay? So, sundan nyo lang mga boss video. Yan dito, hindi dyan ang ating, yan, lumabas tayo, bumalik. Dito tayo mga boss sa special set. Okay. Sundan nyo lang ang video mga boss. Yung makikita nyo kung paano i-set up. Okay, panel. Okay, panel. Sa panel na, sundan nyo lang. Yun, sa LDBS map kayo mga boss pupunta. Diyan kayo mag-a-adjust. Wala ibang gagalawin dyan. Sa LDS map kayo lang mag-a-adjust. Yan, hahanap kayo kung saan gaganda yung mga yung letters, yung picture nya. Hanapin nyo lang. Pag nahanap nyo na kung saan siya compatible na number, yun na po. Yun na yung inyong pinaka-settings. Yan, bali dyan, ina-adjust ko pa. Umabot ako dyan hanggang 12. Sa 12 ko siya nakuha. Doon siya nakuha yung kanya magandang picture. Depende po sa inyo kung ano ang number na settings ang lalabas sa inyo, paano magiging magandang picture. Pero yun ang po halos magkatulad lang basta Pensonic. Okay? Yo, LDBS map 12. Diyan ko nakuha yung picture na maganda. Yung tumugma. Basta wala kayong paggagalawin dyan mga boss. Yan lang kayo para walang masirang program. Yan, mapapansin nyo, nililipat ko ulit sa ibang mga number, 13, 14, 15. Nag-iiba po ang color niya. Mas balik ulit sa 12, dito siya maganda. Okay? Kung kayo bago ngayon lang nakapanood sa aking channel, sana po ay may nakuha kayong konting idea sa
binahagi kong tutorial. At kung nagustuhan po, pa-like, comment, pa-subscribe na rin po mga boss ko. Thank you po. Malaking tulong po yan sa paglago ng aking munting channel. Okay, pagka na-set nyo na po, patayin nyo. Okay, patayin nyo yung DB. Tapos, seconds lang. Let's say, mga 5 seconds. Yan, mga ganyan lang katagal. Tapos, saksakin nyo na ulit. Yan, ito na yung ating board ng Extreme. Bali, ang board niya ay Sonic na. So yun, I think mga 10 minutes na, 10 minutes, sorry po, 10 seconds. Yun, saksakin nyo na. Basta pagka na-set, ginalaw nyo yung service mode, power off nyo lang, pupunutin ang saksak. Ayun. Okay, lumabas ang Pensonic logo. At dito, mukhang okay na yung ating picture. Yun, mga boss. Yung no signal niya, papansin nyo kanina, di ba? Negative, madumi. Ngayon, okay na siya. Nag-normal blue ang ating unit. Sana po ay nakakuha kayo ng konting idea sa aking naibahaging tutorial. Ito, back to normal na uli yung ating unit natin. Nakapag-adjust na tayo sa service mode. Tama ang ating pag-a-adjust. Ito ibang ginalaw. Yun, okay na po ito. Tsaka yung kanya, yan, yung input niya, yun na rin, normal na po. Siyempre, meron pa tayong isang tatanggalin dyan mga boss, ano. Mapapansin nyo dyan, siyempre extreme yung kanyang logo, diba? Ang gagawin po natin dyan, i-off natin yung logo na Pensonic. Okay? Paano i-off? Ganun din mga boss, punta ulit yung service mode. Yan, menu, 11, 4, 7. Ito po, sundan nyo na lang video ko na ito kung paano i-off. Ito po, panoorin nyo. Okay, special set. Okay. Kayo sa logo. Di ba makapansin nyo, naka-on yung logo? I-off natin yan, yung logo na yan. Para pagka nag-boot ang unit, ang TV, pag galing sa power off, tag-on, wala lalabas na logo. Okay? Diretso siya sa blue screen. Yan. Doon, naka-on siya. Off natin. Basta tandaan nyo lang mga boss, wala kayong ibang gagalaw sa settings, sundan nyo lang po ibinigay kong tutorial para masira ang program, ang board. Sayang naman kung kakaganon. Yun. At dito, matingnan natin, power off muna yung unit. Kung wala nang lalabas na Pensonic na logo, no? At tingnan na. Pero lang mga boss, sa pagpapalit ng main board, ng the original board, sundan nyo lang tutorial. Okay, at malaking dito para sa iyo, makakatulong, malaking bagay ito sa inyo, makakatulong ito sa inyo. Kung mapansin nyo mga boss, di ba, wala na Sonic na logo, na-off na natin, kaya okay na, back to normal na ang ating unit. Salamat po sa panonood mga boss.